muna kayong lahat kasi minsan lang ako. Makinig! Masmin! So, makinig kayo. Quiet! Minsan lang ako. Quiet! So, may message ako para sa kanila. So, hindi po nakakakilala. Ako po yung kapatid ng group. So, kinakabahan ako. Boy, hello sa'yo. So, simula pagkabata, akala nyo lang si mama nag-alaga sa kanya. Ako rin po. Naging parte nun. And alam ko yung ups and downs ng kanyang buhay. And Ayla, bago ko siya makilala, mas kilalang kilala ko siya. Nagselas na! Wala na. Sayang. Ano kami, brother kami ni Boy, at the same time, best friend kami. Kaming tatlo actually, magkakapatid. And solid din kami. And si Boy ay isang mabuting tao. So, ano muna, sa'yo muna, Ayla. Mayla, inalagaan ko din si JR ng bata. Kaya, kilala ko siya. Nakita ko yung growth niya sa buhay. And hindi siya perfect, pero loving na tao siya. So, JR, bilang lalaki, you have to be the man that will lead your family to Christ always. Sa salita ka ng Lord umangkla at hindi kung kanino man. Yes. Kasi maaaring ang suggestion ko ay mali. Ang suggestion ni Mama ay mali. Pero hindi nagkakamali ang Diyos. At alam mo yun kasi nagbabasa ka naman ng Bible. And lagi mong i-consider or sundin ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Kagaya ni Jesus na namatay siya para sa kanyang bride, which is si Ayla na ngayon. Yung bride ng Panginoong Jesus yung kanyang church. You have to die for Ayla. Yeah, please, mag ka naman dyan. So, hindi literal, kundi magbigay buhay sa kanya. Sabi ng John 15:13, nawala. Sabi niya dito, ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglayin ng sino man sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay. So, wala nang higit pa sa pag-ibig na yan. At bilang babae naman, Ayla, be the Proverbs 31 na babae. So, basahin mo yun, kung hindi mo nabasa. So, babae para kay JR, hindi dapat give and take. Sadly, dapat both of you give and give. Diba? So, sabi ng Bible, mga babae, Efeso 5:22, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop nyo sa Panginoon. Amen? And boy, mga lalaki, Efeso 5:25, mahalin ninyo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia na inihandog niya ang kanyang sarili para dito. And 1 Corinthians 4:7, ang pag-ibig ay mapagmatiis po. Mabait at di marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matiyaga, laging nagtitiwala, laging nagpag-asa, at tinitiis ang lahat. So, kung nakakalimutan niyo yung meaning ng love, pumunta lang kayo sa 1 Corinthians 13, verse 4 to 7. Ano to, very, malalim na to. And thank you boys sa buhay niyo, sa buhay ninyo. God is good sa family natin. Thank you sa lahat ng emotional support. Nung time na na-hospital ako, si JR po kasi yung nandun. And alam niya kung ano yung sakit ko. And ngayon, para sa akin malungkot, masaya naman siyempre. Kasi siyempre, nag-iba yung nandasin sa life. Pero kasama pa rin ako dun sa mga plan mo sa buhay. Mahal kita, boy. Sobra. Huwag ka nang alis para naman. Huwag mo malis! Ha? Parang ako Sabi na. ko isa sa akin mo. Huwag mo ako kumikik. Mahal naman kita, boy. Kasi parang ako na rin tumayong tatay sa kanya. Ako rin nagpapalit ng diaper niya. And
Boy, doon mag-gano'n yung gabi sa'yo, boy. Di pa rin tayo dahil kung may anak ka na, dito ka pa rin. Mo ay iwanan kami ni mama. Lahat tayo kasi family na tayo. May business pa tayong tatay. Diba? Umayos ka. Ayun na kasi. Lastly, gusto kong i-share sa inyo yung devotion ko kanina. Para sa inyo rin to. So, pinuspos ng Espiritu si Amasay na kalaunan ay naging pinuno ng 30 matatapang na sundalo. At sinabi niya, kami po ay sa inyo o David na anak ni Jesse, magtagumpay sana kayo at ang mga tinutulong sa inyo. Dahil ang Diyos ninyo ang tinutulong sa inyo. Kaya tinanggap sila ni David at ginawang opisyal ng mga sundalo. It's about sa people na pinadala ng Lord para sa buhay natin na maaaring tulong galing sa Diyos. And I na ikaw ay tulong galing sa Diyos para kay Lord. At ikaw ng JR, tulong ka galing sa Diyos para kay Lord. Amen. And para sa atin, para sa ating lahat, kung merong tulong na ibigay ng Diyos sa atin, you have to cherish those people. At huwag natin hayaan na iwanan natin sila. Kagaya ng ginawa ni David, tinanggap niya yung mga tao na ito. And ang mga tao kasi, sometimes, ang tunay na kaibigan or tunay na relationship na tinatawag, masusukat yan hindi yan sa saya. Masusukat yan sa hirap. Kung mag-i-stay ka ba o lalayo ka. And those people na nag-i-stay sa hirap, galing sa Diyos yun. Kasi nga, they are fully developed na sa pag-ibig. Diba sabi ko nga kanina, ang 1 Corinthians 13:4 ay ang mapagmatiisin. Ang pag-ibig ay mapagtiisin. Hindi makasarili. Tama ba? So, yun lang boy. And nakita ko kung paano cherish ni David ang mga taong pinadala ng Lord sa kanya bilang tulong. And for us, kung may mga taong pinadala ang Lord, ulitin ko, bilang tulong, i-cherish din natin. Like kay Ayla, patungo kay JR, i-cherish mo siya. At JR patungo kay Ayla. Cherish those people na pinadala ng Lord, hindi dahil napilitan. Tama? Kundi galing sa heart nila, na i-company ka. Kasi they are the people from God kasi loving sila. So, yun lang po. Maraming salamat sa pagpunta. Dito sa umiinom. At nakalimutan ko rin ginagawa ng mga. Yung mga inumin nyo, pwede itaas natin. Wine. Tapos kumalit. Wine. So mga wine. So cheers tayo para sa bagong kasal sa couple na to. So let's cheers. Cheers! Cheers! Ampay! Ampay! Hindi na alam lasa ng anak na yun. Magpapanggap pa.